Lahat ng nakakita sa butong ito ay patay na. Pero nilunok ko ito. Inalagaan ko ito sa loob ng buong 18 taon. Dahil sinabi sa akin ng aking ama bago siya pumanaw. Kapag sumibol na ang buto sa loob ng katawan ko, paggagawa nitong baguhin ng tuluyan ang aking pagkatao. Pero bago sumibol ang buto, hindi ako maaaring magsalita. Oras na magsalita ako, darating ang galit ng kidlat mula sa kalangitan. Sa loob ng 18 taon, ang akala ng lahat ay isa akong pipi. At bukas na ang huling araw. Pero sa mismong araw na ito, ang mapapangasawa kong si Jiang Luoxi ay kumuha ng isang malaking espada. Sabi niya habang tinututok ang espada sa kanyang leeg, mas gugustuhin ko pang mamatay, kaysa magpakasal kay Lin Chen. Dahil dito, labis na namroblema ang kanyang ama. Hindi niya namalayang napatingin sa akin. Isang binatang may napakagandang itsura. Sayang nga lang at isa siyang pipi. Isa pa siyang walang kwentang tao na walang espiritual na ugat. Samantalang ang kanyang anak na babae, ay isang pambihirang henyo na may ika-6 na antas ng espiritual na ugat. Tinanggap na siya bilang personal na disipulo ng isang elder mula sa sektang Qingshan. Talagang magkaiba ang kanilang mundo. Mahal, kung talagang hindi na kaya, hayaan na lang nating si Roxo ang magpakasal para kay Luoxi. Pagkasabi nyon, sabay-sabay na napalingon ang lahat ng miyembro ng pamilyang Jiang kay Jiang Roxo. Isang dalaga na nakasuot ng berdeng damit, napakaganda ng tindig. Mas maganda pa siya kaysa sa kanyang nakababatang kapatid na si Jiang Luoxi. Sayang nga lang, anak siya sa pangalawang asawa. Kaya naman, ang estado niya sa pamilyang Jiang ay mas mababa kaysa kay Jiang Luoxi. Gusto ko pa po sanang manatili sa tabi ninyo para pagsilbihan kayo. Nakikiusap po ako, huwag niyo po akong ipakasal. Mahigpit na kinagat ng dalaga ang kanyang pulang labi. Habang walang magawang nagmamakaawa, nagtiimbagang si Jiang Zhengjia. At lumuhad. Hindi kaya, gusto mo pang lumuhad si Itay at magmakaawa sa'yo. Huwag kang ganyan. Papayag na akong magpakasal. Papayag na nga akong magpakasal, hindi pa ba sapat? Sa sandaling pumayag siya, kitang-kita sa mga mata niya ang pagdaramdam. Tumayo ng tuwid si Jiang Zhengjia. At napangiti na para bang nabunutan ng tinik. Lin Chen, ano ang masasabi mo? Tahimik lang akong nakaupo sa isang sulok. Dahan-daang humihigop ng tsaa. Wala talagang balak ang pamilya Jiang na ipakasal sa akin si Jiang Luoxi. Matagal na nilang binalak na gawing sakripisyo si Jiang Roxo. Kinuha ko ang papel at panulat na dala ko. At nagsulat ng isang maikling liham. Tiyo, huwag niyo nang pahirapan pa si Roxo. Inalagaan ako ng pamilya Jiang sa loob ng 10 taon. Simula ngayon, kanselado na ang ating kasunduan sa kasal. Matagal ko na talagang balak na kanselahin ang kasunduan. Mula noong iligtas ng aking ama ang pinuno ng pamilya Jiang 10 taon na ang nakalipas. Nanirahan na ako sa feudor nila. 3 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang aking ama. Unti-unting lumayo ang loob sa akin ng buong pamilya Jiang. Ngayon, siguro ay oras na para umalis na ako. Pagkatapos basahin ni Jiang Zhengjia ang sulat, lihim siyang natuwa. Matagal na niya akong gustong paalisin. Ngunit si Liu Yingshuang, nagkunwaring matuwid at iginiit na manatili ako. Siyempre, nahulaan ko na ang kanyang binabalak. Gusto niyang alisin ang anumang banta para sa sarili niyang anak. Kapag naipakasal siya sa akin, masisira na ang kanyang kaligayahan habang buhay. Hindi ako umimik, tumingin ako kay Jiang Roxo, na tahimik na lumuluha. Napabuntong hininga na lang ako. Alam kong kahit iligtas ko siya ngayon, mas magiging kaawa-awa lang ang kahihinatnan niya sa hinaharap. Si Jiang Roxo lang ang tanging taong naging mabait sa akin. Noong taon na pumanaw ang aking ama, labis-labis ang aking pagluluksa, at nagkasakit ako ng malubha. Hindi ako pinansin ng pamilya Jiang. Si Jiang Roxo ang masusing nag-alaga sa akin. Hindi ko talaga siya matiis. Kaya wala akong nagawa kundi ang pumayag. Noon lang umiti si Liu Yingshuang. Hindi na siya makapaghintay na may kasal tayo. Pinunasan ni Jiang Roxo ang kanyang mga luha. Namumugto ang mga mata niyang lumapit sa akin. Sumunod ka sa akin. Sakto, may gusto rin akong sabihin sa'yo. Sumunod ako kay Jiang Roxo papunta sa kanyang silid. Ang kanyang silid ay napakasimple. Naglakad si Jiang Roxo papunta sa harap ng kanyang tokador. Pinuksan niya ang drawer ng salamin. Mula sa isang sulok, kinuha niya ang isang maliit na supot. Naglalaman ito ng iba't ibang laki ng mga piraso ng pilak. Punting pipi, hindi ka dapat pumayag. Hindi sila taus-pusong umaasa na pakasalan mo ako. Gusto lang nilang iwasan na mapintasan bilang mga walang utang na loob. Kapag nakapasok na ang kapatid ko sa Qingzuan sect, aalipustahin ka nila, at gagawa sila ng paraan para paalisin ka. Dalhin mo ang perang ito, at umalis ka na sa mansyon ng mga Jiang. Ayokong maranasan mo rin ang ganitong buhay na dinaranas ko. Nagsulat ako sa isang pirasong papel. Ikaw, ito ang tahanan ko. Kahit gaano pa kasama ang trato nila sa akin. Hindi ako pwedeng umalis. Habang nagsasalita, nanginginig na ang boses niya na parang may iyak. Namumuo na ang mga luha sa kanyang mga mata. Lumapit ako at hinaplos ang ulo niya. Mula ngayon, dapat mo na akong tawaging asawa. Biglang itinaas ni Jiang Roxo ang kanyang ulo. Nakamulat ng malaki ang kanyang maningning na mga mata. Nagsalita ka, hindi ka pipi. Sinabi ko bang pipi ako? Nagkukunwari ka lang palang pipi. Bakit? Tahimik akong tumingin sa labas ng bintana, habang nasa likod ko ang aking mga kamay. Sa sandaling iyon, sa maaliwalas na langit, sunod-sunod na dumagundong ang dalawang nakabibinging kulog. Sa takot, nagsilabasan ang lahat sa mansyon ng mga Jiang para tumingin sa labas.
Napaigtad din si Jiang Roxo dahil sa biglaang kulob. Seryoso ang ekspresyon ko, at hindi ako umimik, dahil sa pagsasalita ko kanina, lumabas ang aking aura. Kaya naman nagalit ang kalangitan. Nakita ni Jiang Roxo ang bahid ng lungkot sa aking mukha. Sige na, sige na. Hindi na ako magtatanong. Ayusin mo na ang gamit mo at umalis ka na. Kapag nalaman ni Liu Yingshuang na nagpapanggap ka lang na pipi, paghay-hinala na naman iyon. Hindi ako aalis. Dito lang ako para pakasalan ka. Mula ngayon, poprotektahan kita. Huwag kang ang magyabang. Mas mahina pa nga ang espiritual na ugat mo kaysa sa akin. Ngumiti lang ako at hindi nagsalita. Tahimik ko lang siyang tinitigan. Hindi ako natinag ni Katiting. Tinitigan ni Jiang Roxo ang kalmado at determinado kong mga mata. Isang mainit na damdamin ang damaloy sa kanyang puso. Nag-alinlangan siya sandali. Muli niyang isiniksik sa kamay ko ang supot ng pera. Bahagyang namumula ang kanyang mga pisngi sa hiya. Kunin mo. Ituring mo na lang na ito ang bigay kaya para pakasalan ako. Isang damdaming hindi ko maipaliwanag ang bumalat sa aking puso. Hindi ko kailanman inisip na isang araw, may isang babae na ibibigay ang lahat ng naipon niya sa buong buhay niya. Para gamitin kong bigay kaya sa pagpapakasal sa kanya. Inabot niya ang kanyang kamay para ayusin ang damit ko. Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Habang buhay na naging mahirap si Tiyolin. Wala siyang iniwang ginto o pilak para sa iyo. Sana makatulong sa iyo ang mga naipon kong ito. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hinawakan ko ang kanyang payat na bewang. At niyakap siya ng mahigpit. Namulan ng gusto si Roxo sa hiya. Nanigas ang kanyang katawan at hindi makagalaw. Hinayaan niya lang akong yakapin siya ng ganito. Pagkaraan ng ilang sandali, saka lang siya natauhan. Natataranta siyang kumawala sa yakap ko. Susukitin ko na ang mga damit. Habang pinapanood ko ang likod niyang parang tumatakas. Ibinalik ko ang supot ng pera sa mesa. Jiang Roxo, bibigyan kita ng marangyang kasal. Samantala, sa loob ng kwarto ni Liu Yingshuang. Tita, paano ninyo naipagkasundo si Pinsang Roxo? Kay Lin Chen na isang basura. Nakikiusap po ako, bawiin ninyo ang inyong desisyon. Sa akin nyo na lang po siya ipakasal. Si Luzing ay pamangkin ni Liu Yingshuang. Isang henyo na may 3rd grade spirit root. Mula pagkabata, dinala na siya ni Liu Yingshuang sa mansyon ng mga Jiang upang palakihin. At naging napakahusay niya. Sa edad na 20 pa lang, nasa ikalimang antas na siya ng key refining cultivation. Dahil dito, nabigyan niya ng malaking karangalan si Liu Yingshuang. Sa harap ng pamilya nito, ang tanging ikinasasakit ng ulo ni Liu Yingshuang ay, labis na mahal ni Luzing si Jiang Roxo. Zing, sa ibang bagay, mapagbibigyan ka ni tita. Pero pagdating sa bagay na ito, huwag kang maging pasaway. Ngunit nang makita niya ang pighati at galit sa mukha ni Luzing, lamambat din ang kanyang puso. At makahulugan siyang nagsalita, paano kaya kung aksidenteng mamatay si Lin Chen? Naiintindihan ko na po, salamat po, tita. Ang inyong pamangkin na po ang mag-aayos para sa kasal. Para may kasal sila sa lalong madaling panahon. Ngunit pagkalabas niya, dahan-daang naglaho ang ngiti sa kanyang mukha, at napalitan ito ng isang masamang tingin. Madaling araw, sa kanlurang bahagi ng mansyon ng mga Jiang. Sa loob ng isang simpleng silid, pabalik-balik ako sa paglalakad. Ang araw na ito, hinintay ko ng 18 taon. Akala ko'y may sapat akong pagpipigil sa sarili, para kalmadong harapin ang pagsibol ng binhi. Ngunit nang dumating na ang mismong araw, hindi ako nakatulog ng buong gabi. Isang balisa ang puso ko. Sa mga sandaling iyon, isang nakakasilaw na sinag ng liwanag. Tumago sa mga ulap at pumasok sa loob ng kwarto. Halos kasabay nito, nabitak ang matigas na balat ng binhi sa loob ng aking katawan. Dali-dali akong umupo nang nakakrus ang mga binti. Pinigil ang aking hininga at itinoon ang aking diwa. Sa loob ng aking dagat ng kamalayan, nakita ko ang isang usbong na sumisibol mula sa lupa. Tila Jin ang bala ng paglitaw nito ang isang kataas-taasang nilalang, na nagpakawala ng sunod-sunod na kulog at kidlat na kayang wasakin ang mundo. Sa pagnanais na ibaon itong muli sa ilalim ng lupa, ngunit dahan-daang bamuka ang usbong. At walang kahirap-hirap na sinipsip ang lahat ng kidlat na tumatama rito. Nasaksihan ko mismo kung paano nilamon ng binhing iyon ang langit at lupa. Gamit ang kulog at kidlat bilang sustansya, at lumaki bilang isang dambuhalang puno na hindi matano ang dulo. Nabatid ng kulog at kidlat na wala silang lakas para pigilan ito. Kaya't unti-unti itong tumigil. Ang sinaunang puno ng taisyo na ito, ay nagkalat ng mga luntiang sinag ng liwanag, na sumanib sa aking katawan, at nagbunga ng isang spiritual root sa aking dantian. Spiritual root, mayroon na akong spiritual root. Ang transformasyong hinintay ko ng 18 taon ay sa wakas, dumating na. Matapos ang ilang sandali, pinakalma ko ang aking sarili. At maingat na sinuri ang spiritual root na ito. Ngunit hindi ko maiwasang matigilan. Transparent. Ang spiritual root ko ay transparent. Walang kahit anong kulay. Ang spiritual root ni Jiang Luoxi ay kulay asul na matingkad, na kumakatawan sa ika-6 na baitang. Sabi sa mga alamat, ang pinakamataas ay ang puting spiritual root, na kumakatawan sa ika-9 na baitang. Pero kailan may hindi pa ako nakarinig ng isang transparent na spiritual root. Mukhang kailangan kong pumunta sa detection tower para makasiguro. Sa sandaling iyon, bigla kong napansin sa mayabong na Taisho Divine Tree. Napuno ito ng mga higanteng transparent na bunga. Sa loob ng pinakamababang nakasabit na bunga, ay mayroong isang nakaselyong cultivation technique.
Isang high-grade Zuan level mind technique. Ang Dragon Seeking Scripture. Laking gulat ko. Ang pamilyang Jiang ay isang matagal ng makapangyarihang angkan sa lungsod ng Liuxian. Ang pinakaiingatang pamamaraan ng kanilang angkan ay isa lamang yellow level, mid-grade na sword technique. Sinubukan kong tumalon para pitasin ang bunga. Ngunit isang hindi nakikitang puwersa ang nagdiin sa akin pabalik sa lupa. Isang hibla ng impormasyon ang lumitaw sa aking isipan. Ang bunga sa pinakamababang antas. Tanging mga nasa foundation realm lamang ang maaaring pumitas nito. Pagkatapos, ang madilim na mundo sa aking harapan ay unti-unting naglaho. At bumalik ako sa simpleng kwartong iyon. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Umalis ako sa mansyon ng mga Jiang. At pumunta sa testing tower. Maaga pa noon. Hindi pa bukas ang testing tower. Ngunit marami nang naghihintay sa harap ng tore. Mga kabataang lalaki at babae na handa nang sumailalim sa pagsusulit. Zing, para sa retest mo ngayon, huwag na huwag kang kabahan, ha? Sabi ng Tower Master, kinabahan ka raw noong huli. Kaya mas mababa sa normal ang nakuha mong resulta. Tumango ng mariin si Luzing. Limitado ang yaman ng pamilyang Jiang. Karamihan nito ay ibinibigay kay Jiang Luoxi. Ang natitira ay ipinamamahagi ayon sa talento. Mas mababa ng isang antas ang talento niya kumpara sa iba. Kaya napakalaki ng agwat sa mga yamang tinatamasa niya. Kaya sa retest na ito, kailangan niyang maipakita ang tunay niyang kakayahan. Kung makakuha ka ng resulta na 3rd rank, upper grade, gagawan ko ng paraan para makumbinsi ang mga miyembro ng angkan ng Jiang. Nabigyan ka ng pambihirang pagkakataon na sanayin ang sword technique ng mga Jiang. Hindi mapigil ang matuwa ni Luzing. Ang sword technique ng mga Jiang, isang yellow level, mid-grade na technique, isang makapangyarihang technique na kabilang sa mga pinakamataasang ranggo sa lungsod ng Liuxian. Tanging mga pangunahing miyembro lang ng pamilyang Jiang ang maaaring matuto nito. 10 taon na akong nagtiis ng pangmamaliit sa bahay ng mga Jiang. Sa wakas, mahahawakan ko na rin ang pinakapuso ng kanilang kapangyarihan. Sa gitna ng kanyang pananabik, napansin niya sa gilid ng kanyang mata ang isang pamilyar na anino. Hindi niya maiwasang matigilan. Lin Chen, anong ginagawa mo rito? Kalmado akong nagsulat sa isang pirasong papel. Katulad mo rin, hanggat hindi pa umaabot sa isang tiyak na antas ang lakas ko. Plano ko munang magpatuloy sa pagpapanggap na pipi, para maiwasan ang pagdudahan ng iba. Umiling si Luzing, puno ng paghamak ang kanyang mga mata. Bago nito, sinuri ko na ito ng maraming beses. At sa bawat pagkakataon, ang resulta ay wala akong spiritual root. Tinapak niya ang balikat ko. Ang mga bagay na tulad ng spiritual root, ay likas na mula sa kapanganakan. Kung meron ka, meron ka. Kung wala, wala talaga. Ano bang masama sa pagiging isang ordinaryong tao habang buhay? Bakit mo pahahabulin ang isang bagay na hindi mo naman makakamit? Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Isang tamad na matandang lalaki ang lumabas mula rito. Gaya ng dati, ang mga masusurang may natatanging talento, ay makakatanggap ng gantimpalang teknik. Walang pakialam ang mukha ng lahat. Sa loob ng ilang dekada, si Jiang Luoxi lang ang nakatanggap ng gantimpala. Sa isang utos ng Tower Master, sabay-sabay na pumasok ang lahat sa testing chamber. Pagkatapos isara ang batong pinto, tumingin ako sa isang nakalutang na crystal ruler sa gitna ng silid. Huminga ako ng malalim, lumapit ako sa harap ng crystal ruler, at inilagay ang aking palad dito. Sa sumunod na sandali, agad na bahagyang nanginig ang crystal ruler. Isang alon ng liwanag ang dahan-daang umakyat mula sa ibaba. Umabot ito sa pulang marka. Pagkatapos ay walang tigil itong umakyat sa kahel na marka. Medyo gaman ang kaba sa dibdib ko. Mabilis na umabot ang alon sa dilaw na marka. At pagkatapos ay bigla itong tumama sa berdeng marka. Kasunod nito, dumiretso ito sa pinakamataas na itim na marka. Pakiramdam ko'y umakyat ang puso ko sa aking lalamunan. Hindi ko maiwasang matuyo ang aking bibig. Ikawalong antas. Nasira na nito ang pinakamataas na tala sa flow ng Immortal City. Ngunit hindi pa tapos ang pagsusuri. Umakyat ang alon sa pinakamataas na marka sa isang iglap. Puti, biglang nanliit ang mga balintataw ko, model. Nag-uumapaw sa aking mga mata ang di mapigil ang kagalakan. Ika-9 na antas ng espiritual na ugat. Ang maalamat na sukdulang uri. Pero hindi pa rin tumitigil ang alon. Sa dulo ng crystal pool ay isang malaking espasyo na blanco. Walang kahit anong marka, pero patuloy pa rin tumataas ang alon. Sa huli, lumagpas ito sa panukat. At lumipad palabas ng sikretong silid. Natulala ako, anong klase ng espiritual na ugat to? Halos kasabay ng paglabas ng alon. Ang katabi kong si Luzing ay nakatitig sa sarili niyang crystal pool. Ang alon ay tuluyang huminto sa ikatlong antas. Nasa bingit ng pagiging katamtaman at mataas na antas. Nangingitim ang mukha niya sa inis. Taas, dali, umakyat ka pa. Punyeta, malakas na sinuntok ni Luzing ang crystal pool. Galit na sumisigaw. Akala niya sigurado na ang mataas na ikatlong antas. Pero sa huli, isang hibla lang ang kulang. Sa sandaling iyon, ang alon na lumabas mula sa silid ko ay dumaan sa silid niya. Dahil sa lakas ng pagtama, nahila nito ang alon sa loob ng crystal pool ni Luzing. Agad itong umakyat muli, at huminto sa puting marka. Nakahiga ang Panginoon ng Tore sa isang silyang yari sa kawayan at yantok. May hawak na panulat sa isang kamay, at isang talaan naman sa kabila, sa loob ng sikretong silid ni Luzing. Isang puting liwanag ang sumilip mula sa siwang ng pinto. Kinuskos ng Panginoon ng Tore ang kanyang mga mata.
Kita sa mukha niya ang pagkalito. Kalabog, bigla siyang napatayo. Ang tumagas na enerhiya ay nagpatalsik sa silyang yantok ng malayo. Punong-puno ng matinding pagkabigla ang kanyang matandang mukha. Ikasyam na antas ng espiritual na ugat. Nagpakita na sa mundo. Pagkasabi niya nyon, ang liwanag ay bumalat sa buong tore ng pagsubok, ginawa itong busilak sa kaputian. At naging isang haligi ng liwanag na pumailan lang sa kalangitan. Bumutis sa siyam na patong ng ulap. Natapos na sa pagme-meditate si Jiang Luoxi. Napapalibutan ng spiritual energy ang kanyang buong katawan. Nagniningning ang kanyang mga mata. Ang nasa tabi niyang si Jiang Zhengjia ay puno ng pagmamalaki. Luoxi, nalagpasan mo na ang 9th level ng Chi Refinement. Sa ganitong edad, wala pang nakakagawa niyan sa kasaysayan ng ating Gushou City. Sa bagay, isa kang 6th grade spiritual root. Hindi nakapagtataka na napakabilis ng iyong pag-cultivate. Kapag nakapunta na ako sa Chindian sect, nakuha ang isang yellow rank mid-grade o kahit high-grade na cultivation technique. Mas bibilis pa ang aking cultivation. Bigla, sa dulo ng kanyang paningin, may nakita siyang isang puting haligi ng liwanag. Hindi niya mapigil ang magulat. Ano to? Nagmumula ito sa loob ng testing tower. Huwag mong sabihing may isang pambihirang spiritual root na lumitaw. Narinig ko sa lolo mo. Maraming taon na ang nakalipas. Sa kalapit na Bune City, may lumitaw na isang henyong walang katulad na may human grade spiritual root. Nang sinuri ang spiritual root niya, isang itim na sinag ng liwanag ang bumaon sa kalangitan. Katulad ng nasa harapan natin ngayon. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Jiang Luoxi ang sinag ng liwanag. Hindi niya namalayang napakagat na pala siya sa kanyang mapulang labi. Para sa isang taong kasing arogante niya, hindi niya matanggap na sa Gushou City ay mayroong isang taong may spiritual root na mas nakahihigit pa sa kanya. Habang pinagmamasdan ang unti-unting paglaho ng liwanag, nagkagat siya ng ngipin, binitiwan niya ang kanyang espada, at sumugod patungo sa testing tower. Gusto kong makita kung sino talaga siya. Nag-alala si Jiang Zhengjia sa kanyang pagiging padalos-dalos. Pero kasabay nito, labis din siyang naku-curious. Kaya binilisan niya ang kanyang mga hakbang para sundan ito. Dahil sa paglitaw ng puting sinag ng liwanag, ang buong Gushou City ay nagkagulo. Hindi mabilang na mga cultivator ang nagmamadaling pumunta sa testing tower para masaksihan ng isang pambihirang tanawin na minsan lang makita sa daan-daang taon. Sa kanila, may iilan pa nga na maraming taon nang hindi nagpapakita.